this Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Sakto! Sa inaasahang pagbiyahe para sa Semana Santa, ilang araw mula ngayon, mayroong big time na rollback sa presyo ng langis bukas, Martes Santo. 3 piso at 60 sentimo ang kaltas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 2 piso at 70 sentimo naman sa diesel. May malaking bawas presyo rin sa kerosene na 3 piso at 30 sentimo kada litro. Ito na ang pinakamalaking rollback ngayong taon. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit Semana Santa, tila hindi pinatawad ng tricycle driver at rider sa isa na namang insidente ng away kalsada sa Coronadal City. Naghamunan at nagsuntukan ng dalawa matapos umanong mabunggo ng tricycle ang motorsiklo. Pati si Pangulong Bongbong Marcos nababahala na sa mga insidente ng road rage. Nakatutok si Chino Gaston. Ang hamon na iyan ng tricycle rider na uwi sa suntukan nila ng rider ng nabangga niyang motorsiklo. Sinipa ng rider ang tricycle driver. Sumagot naman ng suntok ang motorista, kaya't natumba ang rider. Susugod pa sana ang rider pero napigilan na sila at inilayo sa isa't isa. Ilang saglit pa, muling lumapit ang tricycle driver at kinuha ang susi ng motorsiklo ng rider. Susi ko na! Ibinalik niya ito kalaunan at nang may tumawag ng traffic enforcer, sumakay na ang asawa at anak ng rider at kumaripas ng takbo. Ayon sa ilang nakasaksi, aksidenteng nabangga ng tricycle driver ang likod ng motorsiklo. Bahagya umanong na-UP ang plate number ng motor, kaya tumabi ang dalawang motorista. Kakausapin sana ng tricycle driver ang rider pero bigla umanong hinampas ng rider ang driver. Dito na uminit din ang ulo ng driver. Nangyari ang panibagong away kalsada ngayong hapon sa Coronadal City, South Cotabato. Pinakahuli ito sa tila humahabang listahan ng mga away kalsada kamakailan. May mga gumamit pa ng plaka na pangkongresista lang. Ang malalala, mga away na nauwi sa walang saysay na pagkawala ng buhay. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nababahala sa aniyay kultura ng pagiging siga sa kalsada. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin at parang natural lang ang mga ganitong komprontasyon at karahasan? Paalala pa ng Pangulo, sumunod sa batas trapiko at maging disiplinado sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At kung may gulo sa kalsada, umawat aniya muna bago mag-video. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 Oras. Sa inspeksyon nito ngayong Semana Santa, nabisto ng Transportation Department ang isa umanong illegal na bus terminal sa Pasay City. May mga napuna rin ang kagawaran sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel. Kasabay nga ng patuloy na pagdagsa ng mga biyahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kanina nagsagawa ng inspeksyon dito si DOTR Secretary Vince Dizon. Inisa-isa ang bawat palapag. Binusisi ang mga pasilidad. So, hanggang Matlog, tapos Patawid. At saka kinumusta ang mga pasahero at tauhan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Maagang naglibot sa terminal ngayong Lunes Santo si DOTR Secretary Vince Dizon, sabay sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong magbabakasyon o di kaya magsisemana Santa sa probinsya. Unang-unang hinanap ko is yung connectivity sa mga, hindi lang sa mga buses, kundi pati sa train natin. May mga ilan-ilan lamang siyang puna, tulad ng sa CR na bagamat malinis, dapat daw dagdagan pa.
Napansin din niya ang kalagayan ng mga dispatcher na nasa may mainit na lugar. At yung mga signage ng mga short travel, wala raw mga oras. Ang sinabi sa akin is yung mga operator daw ng mga maiigsing biyaheng bus, hindi on time. At walang oras na pagdating nila dito na fix. Problema yon. We don't think naman na perfect na yung ating terminal. Of course, open tayo sa suggestions. Siyempre, gusto natin palagi mag-improve para sa ganun, mas maganda pa yung serbisyo natin sa publiko. Pagtitiyak naman ng PITX, bagamat maraming biyaheng Bicol na raw ang fully booked simula pa noong 1 linggo, di raw magkakaubusan ng masasakyan. Napaghandaan natin itong Holy Week season, meron tayong mga standby units, and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permits. Bukod sa PITX, in-inspection din ng ilang bus terminal sa Pasay. Ang inabutan, mga paserong nagsisiksikan sa mga waiting shed na yari sa trapal. Nagulat ka ba, Secretary? Oo! Nakita nyo na kung gaano kaganda yung PITX, di ba? Di ba? Ba't may ganito? Di ba? Hindi dapat ina-allow tong ganito. Di ba? And illegal ito. This is not a legal terminal. So hindi ko alam how this can exist. Tanging law na lang din ang proteksyon sa nangangalit na araw. Yung iba sa kanila, 8 o'clock pa daw yung dapat darating. Anong oras na? 10:30 na yata. Wala pa rin, di ba? Tapos din naman yung kondisyon. Diyos ko naman. Nakita nyo ba yung CR? Dapat tignan nyo yung mga CR. Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede yung ganito. Ang mga palikuran, bukod sa madumi umano, maliit pa. Bumigyan na ng ticket yan. Nagbayad yan. May mga kausap ako doon. 1.5, 2.8, 2.5 ang binayad para bumiyahe. Tapos hindi ka man ngang makapagbigay ng upuan, hindi ka man ngang makapagpadala dito ng electric pan man lang. Dahil dyan, balak ipasara ng kalihim ang naturang terminal, maging iba pang mga kapareha nito. I'm calling on the owners. You better be ready to explain to us why you are running an illegal terminal here in Pasay. Papatawag po namin kayo at pasensyahan po tayo. Ayon sa DOTR, may plano na silang magpagawa sa Valenzuela ng terminal na katumbas ng PITX sa norte. Samantala Mel, balik tayo dito sa PITX. Sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 134,000 ang bilang ng mga paserong naitala ngayong araw at asahan na mas dadami pa yan habang papalapit ang Holy Wednesday, lalo na sa Monday, Thursday. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Nagpa-standby na ng barko ang pamunuan ng Batangas Port sakaling kailanganin, lalo't inaasahang darami pa ang mga pasahero. Simula ngayon hanggang Huwebes Santo, nakatutok doon live si Dano Tingkuko. Dano. At Emil, unti-unti na nga dumarami ang mga pasahero dito sa Batangas Port. Hindi yan lihis sa inaasahan ngayong Lunes Santo. Umaga pa lang, nasa 5,000 na ang bumiyahe via Batangas Port. Nilagpasan na ang tipikal na 1,000 pasahero paalis tuwing ordinaryong Lunes. Pero malayo pa rin ang tagpo kanina sa siksikang pila ng mga Paudjongan Romblon kahapon. Maaliwala sa mga ticketing booth at pre-departure area pati pila sa mga roro. Sinamantalayan ng ilan tulad ng pamilya Robles na biyaheng Kalapan mula Navotas. Ang iniwasan ninyo, yung dagsa po ng tao talaga, tsaka sa hirap ng biyahe. Ayon sa ilang shipping line, meron pang ticket pa Romblon hanggang kaninang umaga. Tila calm before the storm dahil inaasahang dadami ang pasahero mula ngayon hanggang Huwebes Santo. Yung mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta na Odjongan, punta na po kayo. Kung nagbabalak kayong umalis ng Martes, Lunes, magpunta na kayo. Mainam niyang maaga ang mga pasahero para malaman kung kailangang magdagdag ng mga barko. Sa ngayon may nakausap na ang pamunuan ng Batangas Port na isang shipping line para magpa-standby ng barkong meron ng special permit. Pero depende pa rin sa dagsa kung kailangan pang magdagdag. Kapag hindi namin kayo na-count ahead of time, kahit na-immobilize yung barko, magdidelay ang alis ninyo. Babiyahe kayo, kumbaga let us know. O let us feel na nandiyan kayo
para yung barko maantabay kaagad na makabiyahe. At Emil, sa ngayon, maaliwalas yung sitwasyon dito sa Batangas Port. So kung babiyahe kayo ngayon ay wala naman kayo gaanong pilang maaabutan. Pero PSA lang tayo, public service announcement dun sa mga pasahero. Sa abiso na rin ng pamunuan ng Batangas Port, fully book na lahat ng biyahe pa Katiklan hanggang Miyerkules Santo. Fully book din ang mga biyahe mula rito sa Batangas hanggang Rojas City o Parojas City via Romblon, Sibuyan at April 19 na lang yung available. April 19 o Sabado de Gloria, Emil. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagdagdag naman ang mga tauhan at immigration counter sa NAIA. Lalo't posibleng umabot sang mahigit 1 milyon ang mga pasahero roon hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Paano naman ang diskarte sa mga sasakyang nanunundo at naghahati doon? Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, buong araw na bumubuhos yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Marami sa mga nakausap namin, sinadyang agahan yung kanilang pagbiyahe dahil inaasahan na nga nila yung lalo pang pagdagsa ng mga tao rito sa mga susunod na araw. Excited na si Ibet at kanyang 2 anak dahil first time nilang magta-travel ng magkakasama. Sakto raw na sabay-sabay silang walang pasok dahil sa Holy Week, kaya mamasyal sila sa Hong Kong. Excited po para po sa aming tatlo, banding na rin po as a mother and daughter po. Gaya ni na Ibet, weekday rin bumiyahe pala Lanao del Sur si Josephine para raw hindi na sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Naiinitan po ako. Malamig yun sa amin doon. Kasi marami kami sa bukid yun eh. Kaya? Balik ka na? Balik na ako. Kasi mas masarap ang buhay doon. Hindi stress, hindi maraming tao. Pero kung marami ang excited bumiyahe para magbakasyon at makauwi sa probinsya, naluluha naman sa lungkot ang OFW na si Hazel habang nagpapaalam sa kanyang pamilya. Every year man umuwi, pero same yung feeling. Mabigat pag umaalis kasi maiiwan sila. Trabaho ulit. Buong araw bumubuhos ang mga pasahero dito sa Terminal 3 ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Para makontrol ang bumibigat na daloy ng trapiko, mayat-maya ang paalala na may 3-minute rule. Ibig sabihin, 3 minuto lang pwedeng manatili ang mga sasakyang maghahatid o magsusundo ng pasahero. Halos hindi rin nawawala ang pila sa entrance gates at sa check-in counters. Ayon sa operator ng NAIA na NNIC o New NAIA Infra Corporation, maaari raw umabot sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero dito kada araw ngayong Semana Santa. Sa kabuuan, posible raw abutin ng 1.18 million ng mga pasahero sa NAIA hanggang April 20 o linggo ng pagkabuhay. Ngayon, medyo bumibigat yung air traffic natin. So may mga bagong carriers tayo na pumasok. Bukod sa dagdag security personnel para sa seguridad ng mga pasahero, dinagdagan na rin daw ng NNIC ang mga personnel sa check-in counters. Binuksan na rin ngayong Abril ang bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. Ito yung bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. 3,000 OFWs ay inaasahang seserbisyo nito kada araw. Kaya yan din yung bilang ng mababawas sa mga dumaraan sa main immigration counters. Kaya mas bibilis at mas dadali yung proseso ng pagbiyahe lalo ngayong marami pa naman yung pasahero rito dahil Semana Santa. Paalala pa ng NNIC, sundin ang mga paalala ng inyong airlines bago mag-check-in. Magdoble ingat din sa mga mapagsamantala gaya ng mga driver na nananaga ng pamasahe. Mel, dahil nga may pasok pa yung karamihan hanggang Miyerkules Santo, ay inaasahan na lalo pang darami yung mga pasaherong pupunta sa mga paliparan sa mga susunod na araw. Kaya para po doon sa mga may flight, ugaliin na pumunta sa airport ng mas maaga at magbasa tungkol sa mga patakaran o guidelines, hindi lang ng mga paliparan kundi pati na rin ng inyong airlines. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Umarangkada na ang kauna-unahang online voting para sa mga Pilipinong nasa abroad. Sa gitna niyan, may nilinaw ang COMELEC sa kung ano ang makikita at hindi makikita ng mga nagpasa ng kanilang boto online. Nakatutok si Maki Pulido.
Isaya ng eleksyon ng Pilipinas, nagbukas kahapon ng 8 a.m. ang online voting ng mga kababayan nating nasa abroad. Kaya malayo man sa embahada o nasa laot, makabuboto ang nasa 55,000 OFW na nag-enroll sa online voting. Bukas na rin ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa pagboto ng mahigit 1 milyong registered overseas voters hanggang 7 p.m. oras sa Pilipinas sa May 12. Bawal po kasi i-reveal kung ilan na nakakaboto, sino na nakakaboto, o yung update ng nakakaboto po. So far, maayos po yung pagboto, mabilis naman po yung... Pero may question ng isang OFW tungkol sa pagboto niya online. Sa report na natanggap ng COMELEC tungkol sa social media post, nagtataka ang OFW kung bakit pagkatapos niya bumoto, hindi na niya nakita ang mismong listahan ng mga kandidatong binoto niya. Ito ay kahit daw ginamit na niya ang QR code. Ganun talaga, sabi ng COMELEC. Dahil encrypted, pagkaboto online, ganitong mga machine-readable codes lang ang makikita. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Pero wag daw mag-alala dahil sapat ang mga security feature. Meron din tayong random manual audit at sa random manual audit pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print na random manual audit. Sa 6 namang show cause order na inisyu ng COMELEC kaugnay sa bastos na pananalita ng mga kandidato, magkakaalaman bukas kung kakasuhan o gugulong na ang disqualification case ng isa sa mga kaso. Hindi kasi pwedeng show cause order lang eh. Kasi pag show cause lang, sasabihin ng sambayanan, hanggang dyan lang pala kayo. May mga kasunod pang show cause order kaugnay ng vote buying at abuse of state resources. Hindi rin pinalampas ng COMELEC maging ang paggamit ng emergency alert message sa pangangampanya ni Richard Co, gubernatorial candidate ng Masbate, Fernando Talisic, kandidato para Vice Governor, Elisa Co, congressional candidate, at Olga Co, kandidato bilang city mayor. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga naturang kandidato. Technically, ang dapat na may-ari lang ng text blast machine ngayon, yung mga LGU na ginagamit sa emergency situation o kapag may natural calamity. Kung nagagamit ng ganyan, again, pwede rin po namin ground yun ng disqualification at election offense. Dahil Semana Santa, muling paalala ng COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code ang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na mga kapuso. At ang makakasama natin ngayong Monday, Chikahan, walang iba kundi ang Sparkle host, si Patricia Tumulak. Patricia? Maraming salamat, Miss Mel, at good evening mga kapuso. Taking some time off from work at magfo-focus on quality time with loved ones ang ilang kapuso stars para sa kanilang Holy Week break. Makichika kay Lars Santiago. May isang araw pa ng taping ngayong Semana Santa ang mga bida ng bagong GMA series na Akusada na sina Andrea Torres, Benjamin Alves at Lian Valentin bago ang kanilang Holy Week break. Susulitin ng iba ang quiet time with their loved one. Manila lang kami, bisita iglesia, ano lang talaga, quiet time. Ako din po, quiet time sa Taiwan. Oh, wow! Sana all nga. Anyway, sa Taiwan po kami ng wife ko for a few days. Tuesday hanggang lang Friday, and then Good Friday will be here na. Ako rin, dito lang po kami sa Manila, sa house lang. Talagang tinitake time din namin yung family time every time na Holy Week kasi it's quiet, wala masyadong tao. Uuwi naman sa kanilang hometown sina Maka stars John Clifford at Zephanie. Uwi ako sa hometown ko, Cebu. And super excited and looking forward to it kasi ang tagal ko na rin di nakauwi sa Cebu. This Holy Week, gusto ko lang po mag-spend ng time in Laguna with my family and my dogs. Ang Sparkle Young actor namang nanalong Most Promising Actor sa World Class Excellence Japan Awards para sa Widow's War na si Matthew Uy. Magbabakasyon habang wala siyang taping para sa Sanggang Dikit. Aalis na lang po ako, siguro kasama yung family ko, siguro magdadagat po kami. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.